Just in, walang Kath at Mayor Mark, pag-aasawa ni Alden, headline na naman mga kasembrers, no? Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko ito mga kasembrers, itong kay Kath at saka kay Mayor Mark Alcala daw. Natawa ako dito kasi parang sa hula ni Ed Caluwag na of course alam natin ay hula lamang ito. This was done by Sir Juan Mig Bondok, no? Na isang 90s na sikat na artista mga kasombreros. Tapos kunwari ay binasahan nila dito ng baraha, ng baraha mga kasos. Pero yun, parang magkakaproblema, hindi hindi maging successful mga kasombreros. Which is parang parang unexplainable mga kasombreros, no? So unang-una sa lahat, yung hula, hindi man tayo naniwala mga kasos kasi nga hula siya. Tapos tarot cards kasi itong mga kasombreros eh. So for the sake na lang na related kay Kath ay sinama natin dito mga kasombreros. Although no, parang good news ito kasi hindi magtatagumpay daw no kung meron mang talagang Mayor Mark at saka Kath mga kasombreros na nag-exist na relationship mga kasombreros. So mamaya tatry ko itong i-play kung trip nyo lang na pakinggan mga kasombreros yung buong sinabi ni Ed Caluwag na sikat na parang paranormal expert ito siya mga kasombreros, no? Kasama si Juan Mig Bondok nga mga kasombreros. Tapos ito na pala yung video nung pagbisita ni Alden dun sa Negros mga kasombreros. So yun, parang bumisita nga sila sa isang charity institution mga kasombreros habang parang may ginagawa nga silang parang advocacy video ito mga kasombreros na naglalayo na tulungan no at saka ipakita yung needs ng mga may kapansanan and so on mga kasombreros. So medyo lang siya no, medyo mahina lang yung audio mga kasombreros. So kausap niya dito si Sir na naka-wheelchair nga mga kasombreros, no? Tapos yon, parang sa swimming pool sila mga kasombreros. So parang may ginagawa, parang ito yung nakita ko talaga na parang may ginagawa silang charity video or campaign mga kasombreros. So which is alam natin na part ng advocacy ni Phenomenal Box Office Cinema King at ng kanyang AR Foundation. Tapos may isa pa dito yung kulit. Ibang angle naman ito mga kasombreros or ibang ibang video na kung saan si Alden nga ay ibang video po ito na maliban doon sa aking pinost kanina sa unang video natin for today mga kasombreros. June 22, 2026. So, yun, parang part pa rin ng kanyang kanina. Tapos ito mga kasombreros, nakaka-inspire ito kasi si Alden, na-feature pala siya na, kumuha siya ng parang scholar ng bayan. Yung nag-post dito mga kasombreros na na-feature niya dito na si Alden ay parang nag-pursue siya ng kurso or college degree mga kasombreros sa De La Salle University. Sabi niya dito, over the years, he expanded his career as meron pa palang first stanza ito. So mahaba ito mga kasombreros eh. So nakaka-inspire ito no kasi eskular ng bayan niya 4 hours ago, pinost dito, sabi niya Pambansang Bay in La Salle. Sabi niya, before becoming one of the biggest names in Philippine entertainment, Alden Richards once pursued business administration sa La Salle mga kasombreros, no? Kanlubang mga kasombreros. Born Richard Reyes Fulkerson Jr., Alden was studying business when his life took a different turn after the passing of his mother, Rosario, in 2008. He dreamed, or her dream for him to enter show business became one of the reasons he chose to follow the path of acting. He later adopted the stage name Alden Richards and began building his career in television, film, music, hosting, and endorsements. Alden became widely known as one of the hosts of Itbulaga and rose to nationwide fame through the hit 2015 segment of Caliserie, where his on-screen pairing with Maine Mendoza became a major pop culture phenomenon. So na parang na-feature na dito si Alden. So nakaka-inspire lang no kasi na alala nila of course no naging part ng La Salle
si Alden. Well, definitely we know the story no, na parang hindi na niya natapos kasi sobrang busy ng kanyang schedule, mga kasambreros. So, yun po. Tapos, ito 1 hour ago, ayaw paawat ni Jason Starr, no? Happy yarn, sabi niya. Tapos, sa Kath din nga, no? Inedit niya itong pink na damit ni na Kath and Alden, mga kasambreros. So, yun. Tapos, magkalapit ang kanilang mga mukha, mga kasambreros, no? So, ito po ay edited picture lamang. Ni na Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito 10 hours ago, na-feature nila din si Kath, si Nadine at saka si Julia Montes, Untamed Beauties. Daming reaction sa 221. Sabi niya, what if ABS-CBN had adopted TV Aztecas Belezas Indomables when Julia Montes katanong. So parang siya, no? Parang gusto nilang magkaroon ng adaptation sina Kath, Nadine at Julia in one series or in one show, mga kasambreros. So possible ito, pero depende na of course, no, sa management, mga kasambreros. Ito 22 hours ago na-recall si Alex Roman ng Alden Trendsetter, mga kasambreros. So last year, Alden Richards commanded our screens and the director's chair as the fearless rookie lawyer, Alex Roman in Out of Order. So ito po ay kanyang first directorial debut nga, mga kasambreros, no, na Out of Order. So alam natin na talagang palong-palo, no, paldong-paldo si Alden, mga kasambreros, sa kanyang Out of Order. So sa Netflix na yung pinalabas pero yun, no, talagang he wore two hats, direktor at saka ano siya doon, artista, mga kasambreros. Tapos ito na-recall din na si Ethan, no, mga kasambreros. One day ago ito, Alden Trendsetter pa rin, no, from the bustling streets and snow-capped landscapes where Ethan De Rosario first captured our tears, showing us the profound na-cut na natin, mga kasambreros, no. So broken by distance and hardship, Ethan's infidelity, cast, so yun. Tapos picture dito ni Ethan, mga kasambreros, na during Hello Love again, mga kasambreros. Tapos ito na-compile ng isang admin, no, yung mga pictures ni Philippine Asia's multimedia star na si Alden Richards, mga kasambreros, na kung saan ay parang naka-black siya dito, no, sa halos lahat at saka gray. Tapos merong si Glyza De Castro dito, mga kasambreros, sa kanyang dito sa kanyang mga larawan. Pero definitely admin ito ni Alden. Tapos isa sa mga major items natin, yung pagsisettle down ni Alden, mga kasambreros, no, na headline din pala siya ng Abante, mga kasambreros, or Abante News sa kanilang TikTok account, mga kasambreros. So ito yung related doon, no, sa pag-mention nga ni Alden sa kanyang pagsisettle down soon, mga kasambreros. Ito po ay Marisol Academy, no, ng Abante News, mga kasambreros. So dito ay na-emphasize nila of course, no, yung mga na-mention din ni Alden sa dito sa kanyang interview noong Megaball 2026, mga kasambreros. So yun po, no, try kong play ito mamaya, mga kasambreros, kung gusto niyo pong mapakinggan, no, ang buong detalye mismo first hand. Tapos yun, hindi pa tapos tong trend, mga kasambreros. Hindi pa tapos tong trend ni Alden, no. Just Enjoy, no, yung kanyang pangalan dito sa TikTok account. I was so obsessed with Alden Richards that my boyfriend just looks like him. Tapos si kuya naman ay may dimple din at saka nagpa-baby wave, no. Nag-Aldab wave, mga kasambreros. So sobrang kulit na. Akala ko tapos na itong trend na ito, pero hindi pa pala, mga kasambreros, no. So feel din niya kuya, no. Game na game din si kuya, mga kasambreros, sa kanyang Aldab wave, mga kasambreros. Tapos ito naman ay dito
Okay, so ito naman ay pinost ni Charja no 5 hours ago na good morning lang si Soiti. Ang daming reaction sa 147. So si Alden dito ay parang naka transparent glasses, no? Reading glasses mga kasombreros. So yun pasimple pero somehow throwback ang picture nito, no? Pinost lang kanina ng isang masugid na admin niya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos last item natin ito mga kasombreros, pinost din ng isang admin, no, yung pagsettle down ni Alden mga kasi dami reactions sa 118 reactions mga kasombreros, no. So nandoon na tayo sa paglatag ng safety nets mga customers, naghahanda na sa pag-settle down, future plans, nandun na tayo. So yun siya mga kasombreros. So ito po ay parang bangers na tayo mag-load ng aking pero yun, parang tapos yung picture ni Alden niya sa Mega Ball 2026 mga kasombreros na kung saan ay naka-white, no, na tuxedo si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga items na or videos natin pong papakinggan. And then of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po ha sa bawat isa. Guys! Mana to? Tagal ko na rin simula sa mga kapatid. Kaya ko rin sa mga pilipinas. Yung story ng pagkakatuan ko, hindi maraming confidence na butas is Kating! Si Catherine Bernardo rin ba? Saka si Mayor Marcayo pala magkakatulong. Yung relationship magkakaroon sa so magdidepende yung continuity nito kapag hindi nag-give up Sino yun? Yung lalaki, babae? yung lalaki. So dapat talaga tatagan ng Dadaan lalaking loob sila, niya. actually dadaan sila sa honesty. So I would give at least early next year yung struggle dadating. Dadating sa kanila. Dadating yung struggle early next year. So ito, pag ito ay dumating, magkakaroon ng big impact. So pwede sila magkatuluyan po o hindi? Depende sa Pwede. Pero, it doesn't mean na sa 1 to 10, sa scale of 1 to 10, yung possibility, 50-50. Kasi, merong character dito, nagsasabi na isa lang yung kapag hindi give up. Oo. Kumbaga, whether pag-give up na yung isa, pag hindi give up yung isa, okay, tuloy. Okay, tuloy yun. Pero medyo mabigat yung struggle. Talaga. Medyo mabigat. Mag-impact Sobrang cute at sobrang lupit ng ating Word of God mga kasomreros. Ang title natin ay Nagmadali Kasi. Bakit itong ating title, no? Proverbs 21 verse 5. The plans of those who do their best lead only to having all they need. But all who are in a hurry, ito pala yun, no? Come only to want. Napakaganda ito mga kasomreros. Very practical ha? At very full of wisdom of course. Itong Word of God ni Solomon sa Proverbs 21 verse 5 mga kasembreros. So, maraming pagkakataon na pag nagmamadali ang tao, even na kunwari kapag naghahanap ka ng partner, papangasawa for example, so you're always in a hurry. So, ang ending, kasi marami tayong kasabihan sa Tagalog nga na ang parati nagmamadali ay, parati nagkakamali or madali nagkakamali. So, parang pag the more you are in a hurry, ay mas marami kang mali na makocommit or magagawa mga kasembreros. So, meron namang kasabihan, di ba? Slowly but surely. So, ganoon siya mga kasembreros na opposite dun sa kasabihang ang parati nagmamadali ay parati nagkakamali. So, ganoon siya mga kasembreros. So, which is definitely true, no? Mga kasembreros, kapag tayo po ay nagmamadali.
Kasi ang tao ngayon talagang instant ang gusto, no? Instant love, no? Kapag nag-text lang, maya-maya sila na. Nag-chat lang saglit, tapos sila na, magjowa na sila, no? So, instant foods, no? Gusto natin madaliin yung pagkain, kung kaya marami ang nauuso na instant food sa mga restaurants, yung mga noodles na papakuluan mo lang, tapos yung pancit canton, no? Papakuluan mo lang, tapos maya-maya luto na, no? Yung mga instant na mga, and by the way, yung instant, yung pancit canton pala, di ba, hindi na iniinit yung kanyang vetchin or yung kanyang seasoning. So, delikado po yun, ha, kapag parati po tayong nagpapapansit canton, mga kasambreros. So, kasi yung seasoning niya, di ba, parang yung vetchin niya, hindi na siya niluto. Unlike sa, yung noodles naman, okay lang kapag lalagyan ng gulay, no? Kapag isasahog mo siya sa mga gulay, mga kasambreros, so okay lang po. Pero yung pancit canton kasi, hindi na siya sinasabawan, di ba? So, which is definitely more dangerous, mga kasambreros. Kapag parati, no? Kapag hindi naman parati, no? Kunwari, madalang ka lang naman ng pancit canton, so okay lang po yun, mga kasambreros. Let's say once a month, once a week, no? Ganon siya. Pero pag araw-araw, pancit canton, naku po, delikado po yan sa kidney, mga kasambreros. So, paalala lang po natin. So, yung sense na may mga times naman na kailangan magmadali, no? Malilate ka na, magmamadali, kailangan magmadali. Minsan mo kasi malilate na tayo, no? Parang ganoon, mga kasambreros. So may implication, may tamang implication ng pagmamadali, may hindi, nasa ganoon siya, mga kasambreros. May time na kailangan magmadali, may time na hindi dapat magmadali, mga kasambreros. So ganoon po siya. Pero kung mas maagap ka naman kasi, kung early ka parati, no? Kung kaya may kasabihan din sa Tagalog na daig na maagap ang masipag, no? Early bird catches the early worm. So, magkaiba yung translation sa Tagalog at English, mga kasambreros. Pero yun, kung parang pag parati ka nauna, na pag early ka parati, ay marami ka nagagawa, mga kasambreros. So, ganoon po siya, no? Kapag yun yung kanyang katotohanan. So, tayo naman kapag ura-urada, no, kunwari, magpaplano tayo ng ganito, ng ganyan, tapos hindi pinag-isipan ng maayos. So, ang tendency ay, parang parang isang pagkain, di ba? Isang kanin, no? Hindi pa siya luto, tapos kinain mo na. So, hindi siya pa naluto. So, syempre, no, bigas pa siya. So, baka sasakit ang tiyan mo sa mamangga, di ba? Pag hindi pa hinog, tapos kinuha mo na agad. So, ang tendency ay maasim pa siya, mga kasambreros. So, ganoon po siya. Tendency niyan ay maasim yung lasa, mga kasusan, hindi pa siya matamis. So, mas kasi na mas masarap ang isang bagay kapag pinagpapaguran or parang talagang dito inantay natin ba yung tamang season, mga kasambreros, para mahinog sa relationship, for example, no? So, ganoon siya, mga kasambreros. Proverbs 21 verse 5 shares a timeless truth that focuses on the value of careful planning and diligence. So, careful planning. So, naalala ko talaga dito yung sina Alden, no? Talagang very careful sila mag-plan, mga kasambreros, and diligence. When we approach our responsibilities and goals thoughtfully, we are likely to experience positive outcomes. So, positive outcomes, mga kasambreros, kapag tayo po ay yung ating responsibility sa buhay ay thoughtfully. Ibig sabihin, pinag-iisipan ng maayos, kumbaga pa, slowly but surely, mga kasambreros, kung kaya yung magiging output natin ay maganda rin siya, mga kasambreros. So, a diligent person takes the time to think things through, whereas a person who rushes their decisions often finds themselves facing difficulties. This verse teaches us about the importance of being intentional in our actions and decisions. So, very intentional siya, mga kasos. Kagaya sa pagiging Kristiyano, kunwari, nakilala mo si Lord Jesus Christ ngayon. So, hindi naman siya instant na pagkabukas agad ay perfecto ka na, which is hindi natin ma-attain sa mundong ito. So, process ba? It takes a long process, mga kasambreros, para magkaroon tayo ng magandang relationship sa Panginoon, makilala pa natin siya lalo, no? And parang yung getting to know each other ba, no? Parang ganoon na stage, mga kasambreros. So we gradually discover, no, and know God, mga kasambreros, by reading His Word,
fellowship with fellow believers, no, sa simbahan, and then of course panalangin. So everything na related kay Lord, mga kasembreros. So kapag ginagawa natin parati, nagkakaroon tayo ng chance o ng learning, mga kasembreros, every single time na ginagawa natin ito, mga kasembreros. In our lives, we often feel the pressure to make quick choices, whether that involves our studies, job opportunities, or everyday decisions. So kailangan minsan kasi na-challenge talaga tayo na mabilisan. Okay, decision ka na. Anong gagawin natin dito? So minsan, di ba, anong ulamin natin? Di ba, mga quick choices, mga quick decisions na ginagawa natin araw-araw, no? Anong gusto mong ulamin? Ganyan. So, ikaw bahala. So parang ganoon, mga kasembreros. No? Anong gusto mong gawin dito sa ano? Wag na. So, anong gusto mo? So, parang mga quick choices na kailangan naman natin, mga kasembreros. Pero, when it comes to decision making na pa yung impact, yung maging resulta niya ay lifetime. For example, yung mahabaang process, no? Especially sa pagpili ng mapapangasawa. Kasi ang pagpapakasal o pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa, mga kasembreros. So, kasabihan yan sa matanda na huwag i-rush, no? Especially yung pagpapakasal, mga kasembreros. Yung iba nga lang ay dito, nasobrahan naman. Hindi na talaga nagpakasal, no? Kahit may mga anak na at saka malaki na yung anak, mga kasembreros. So tapos naghiwalay din, no? So hindi rin tama yun, mga kasembreros, no? Na uri ng relationships, especially sa mga magkasawa. So we should respect marriage, we should respect yung ating dito, yung pagpapakasal or yung pag-aasawa, mga kasembreros, kasi huhusgahan ng Panginoon ang hindi gumagalang sa pagpapakasal or pag-aasawa. This verse serves as a friendly reminder that taking the time to assess our options and thoughtfully plan can lead us to success and abundance. We want to cultivate a mindset that values hard work and patience, knowing that hasty decisions can lead to regret or want. So yun siya, no? Talagang parang nasa huli ang pagsisisi. So ganoon siya, mga kasembreros. Sinasabi rin dito na kapag nagmamadali tayo ay nasa huli talaga ang pagsisisi, mga kasembreros. So hindi natin alam, mali pa rin yung decision natin, mali pa rin napili nating partners, tapos naghiwalay kayo, so kawawa ang bata, no, na ganong tipo, mga kasembreros. So hindi natin gusto na ganoon, kung kaya sinasabi ni Lord dito na pagiging wais, na pagiging maalam actually yun, mga kasembreros, kapag tayo po ay step by step na yung ating ginagawa sa buhay, especially sa mga sa mga malakihang plano, no? Parang ganito, magpuput up ka ng business, tapos malakihan, no? Pwera na lang siguro kapag ikaw ay bilyonaryo or milyonaryo, tapos malaki ang kumpanya ang meron ka, no? At saka yung mga kasosyo mo. So iba yon sa atin, no? Kunwari, no, bibili tayo ng ganito, bibili tayo ng hayop na ganito, bibili tayo ng ganyan. So tapos malaki ang kapital. Tapos pag namatay, pag nawala, pag ninaka, for example, pag nabulilyaso, so malaki rin yung damage, no? Kasi hindi pinag-isipan ng maayos, mga kasembreros. So yun sa amin dito, talagang pinag-isipan talaga kung ano, kaya ba ng budget, kaya ba ng katawan, baka pagod-pagod na, parang ganoon ba, mga kasembreros. We take a lot of considerations before we pursue a plan, mga kasembreros, especially kapag it involves capital, no? Kasi mahirap talaga, mga kasembreros, kapag wala kang pera, tapos malaking capital ang kailangan mo para lang mag-survive, no? Para makapagnegosyo, o para maka-put up ng investment, for example. Na investment naman na, hindi yung investment na business talaga na malaki. Parang kunwari, bibili ka ng isang pirasong biik, no? Ganon siya, mga kasembreros, para makapagsimula ka, isang pirasong kambing, no? Ganon ba yung investment, mga kasembreros? Hindi naman pamalakihan yung amin dito, mga kasembreros. Lastly, embracing the practice of planning can lead to numerous advantages. Having a clear plan for our goals allows us to visualize our path ahead in our work, studies, or even in our personal lives. Setting aside dedicated time for planning ensures that we can navigate challenges and celebrate victories effectively. So, mahalaga. Parang ninanamnam mo ba, natitest yung ginagamit yung ating patience, nagagamit yung ating diligence, nagagamit yung ating wisdom, nagagamit yung ating strategy, no? Skillful planning talaga siya, mga kasembreros. So, kahit di man malaki, maliit man yan na plano, basta pinag-iigihan, no? At saka nagiging patient talaga tayo, no, mga kasembreros. Kasi
pag matagal na inasam-asam natin tapos nangyari, so grabe yung, alam mo yung grabe yung ating saya, no? Kasi nga inasam-asam mo siya at in-anticipate mo for a long time, no? At saka pinaghirapan mo, of course, mga kasembreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at huwag magmadali, no, sa buhay, mga kasembreros. Bagkus mag-ano tayo, maging careful, maging thorough, maging patient, at maging diligent, mga kasembreros, sa ating mga gagawin, especially sa mga big choices natin sa buhay at big plans. Alright, so in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.